Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's si IDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III ay magsasampa ng kasong cyber libel kay Jay Sonsa at sa isa pang vlogger na nagpapakalat umano ng maling impormasyon laban sa kanya. Mga kababayan, napakinggan natin ito si General Torre Going to file cyber libel case against them kasi ang tinatamaan kasi ang pamilya ko eh. Dahil hindi lang sa personal kundi, well, sa mga colleagues ko rin kasi hindi na tumigil ang aking cellphone. Get well, get well. Ano nangyari sa'yo? Ano sakit mo? So it's really a foul, no? Si Jason sa, at saka yung isang, nakalimutan ko yung isang vlogger din na, pero ang isang nakita ko unang-una nag-post doon si Jason sa, hindi nila pwedeng sabihin na joke only. Kasi yun ang nangyayari eh. Joke only. Ang hilig, ang galing-galing magsalita. Pero pag tinanong mo na sa Kongreso, i-deny na. At pagkatapos, ang pinaka-worst niyan, sasabihin, joke only. Hindi pwedeng ganon. Bagong Pilipinas na eh. And we have to really submit to the rule of law. Okay, so I'm going to file cyber libel case against them kasi ang tinatamaan kasi ang pamilya ko eh. Dahil okay. Ito mga kababayan, si General Torre magsasampa ng cyber libel case dito kay Jay Sonsa at dun pa sa isang vlogger. Kasi nagpakalat sila eh. At ito raw si General Torre ay na ospital at gaba daw, sabi ni Jay Sonsa. Alam mo naman itong mga ano ni Kibuloy mga taga-suporta ni Kibuloy, yung mga kampon ni Kibuloy. Galit na galit kay General Torre yan eh, lalong-lalo na nung talagang hindi tinigilan ni General Torre itong si Kibuloy. Talagang galit na galit kay OJC, pati itong mga taga-SMNI. Ito si Jay Sonsa kasi, di ba, sabi niya, siya ay may sweldong 1 milyon dyan po sa SMNI. Siguro, nung nakakulong si Kibuloy, nawala na rin yung 1 milyon niya kada buwan. Kaya galit na galit sa kay General Torre. Ang nangyari mga kababayan, ito si General Torre, ay walang tigil daw kakatunog yung cellphone niya. Tunog na tunog at tinatanong siya, kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Get well soon, get well soon. Wala naman siyang sakit. So, pagtingin niya, walang iya. Meron palang post, ito si Jay Sonsa, na nagsasabi siya nasa ospital. Mga kababayan, ito mga kababayan yung post to. Baka sabihin nyo, nag-invento tayo. Ito po yung post ni Jay Sonsa. Ayan mga kababayan, January 12, ayan pa, 3:05 p.m. Screenshot nyo na mga kababayan kasi baka burahin ni Jay Sonsa kasi sasampahan siya ng cyber libel case ni General Torre. Ayan mga kababayan. Sabi ni Jay Sonsa, nagsugod na ang gaba. Nagsimula ng magbaba ng kaparusahan ng ama sa mga taong umabuso sa kapangyarihan at nagmalabis sa mga inosenteng religious missionary ng KOJC. Sinugod sa pagamutan ng isa sa namuno sa pagkubkob sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ. Those who live in the tower of power shall one day fall to the ground. Ay, meron pang quotation itong si fake news Jay Sonsa. Ayan mga kababayan yung post. Ang daming daming nag-react. 2,800 reactions, 626 comments. At ano sabi ng ilang comment? Basahin natin ilang comment dito naniwala. Ang daming nabudol ni Jay Sonsa. Ayan, ang mga naniwala dun sa fake news ni Jay Sonsa. Nagsugod na ang parusa sa amahan. Sana matuluyan na kasama yung mga taga-utos. Ayan mga kababayan, basahin nyo na lang. Ayan po, may mga may mga check pa, blue check pa yung nagsasabi. Wag muna si Torre kunin ni Lord. Bigyan pa siya ng mahabang buhay na puno ng pagdurusa sa ginawa niya sa sagradong sambahan ng KOJC. Meron pang kasamang sumpa. Good for him. Sana matuluyan. Masyado silang abusado. Sana susunod na si Bangag at si Tambi. Ito mga kababayan po si Jay Sonsa. Nakapag-create po ng maling impormasyon. At ito, kitang-kita nyo naman sa sa mga comments na kumbaga nakapag-steer ng mga usapin doon sa mga naniniwala sa kanya. Marami pa rin naniniwala dito sa Kulokoy na to mga kababayan
Ayan o, ang dami yung mga kampo ni Kibuloy o. Ayan o, nag-comment o. Oh. Hindi nila alam, etong 626 na nag-comment dito, hindi nila alam, fake news pala, etong si Jay Sonsa. Kaya nagalit si General Torres. Sabi niya, walang tigil yung cellphone ko eh. Hindi tumitigil yung cellphone ko. Kaka-message yung mga kakilala ko. Ano nangyari sa'yo? Kamusta ka na? Get well soon. Get well soon. Wala naman siya nararamdaman. Ito pinakita, itong litratong ito, pinakita mga kababayan. Dito po sa dito sa report. Ewan ko kung kung na-make news lang. Kasi siguro dito nila nakita na may nakaiga Parang hindi naman to si General Torre ba to? Mukhang mukhang hindi Pilipino Mukhang Nigerian o Black American yung nandito sa picture. Medyo kahawig kasi. Tapos nag-post nga na si Joy Sonsa nag-post na ayan naisugo daw sa pagamutan. Itong isa sa namuno sa pagkubkob sa religious compound ng KOJC. Ayan po. So, kahit hindi banggitin ni Jason sa yung pangalan, nandito po yung litrato. Ito si Jason sa takot din Takot din na makasuhan ng libel Kaya sinabi niya, hindi siya naglagay ng pangalan, pero naglagay siya ng litrato. Ayan, kapag dumating sa korte, sabihin niya, wala naman ako sinabing pangalan tapos, isa doon sa nagkubkob, wala naman dyan. Dami-dami niya, So, may palusot si Jason kasi takot din. Takot din to mga to, na makakasuhan. So yan, mga kababayan, siguro nagbase sila dito sa litrato. Mga ba ni hawig kasi ni General Torre. So yan, mga kababayan. Kakasuhan ni General Torre ng cyber libel, etong si Jason at yung isa pang vlogger. Actually, marami yan mga kababayan Marami nag-post na kahit sa Facebook, ang daming mga nag-post na sana matuluyan, ganyan. Yung mga kalaban ni General Torre, yung mga nagalit sa kanya, ayun po yung mga miyembro ng KOJC at yung mga mga nakikinabang sa KOJC sa SMNI na natanggalan ng pakinabang. Kaya galit na galit sila dito kay General Torre. At yung isang vlogger, actually marami yan Siguro yun lang nakita ni General Torre, yung isang vlogger. Kaya patay ka. Sino man yung isang vlogger na yon na nagpakalat ng fake news at pinalabas na siya ay na-hospital kahit hindi. Nagalit siya kasi yung telepono niya naging busy. Maya't maya raw may flood messages. Ang sabi, kamusta ka na, General Torre? Get well soon, get well. Pero wala naman siyang sakit. So, lang talaga to. Jason, kahit kailan talaga, kahit kailan talaga, kayo mga DD shit kayo. Puro na lang kayo fake news. Simula doon sa namumuno sa inyo hanggang sa inyo, sa pinakababang mga taga-suporta ni Duterte, pare-parehas kayong fake news. Mga walang itong mga to. Ayaw talaga magsitigil, kagaya na ito. Itong huli lang. Si dati Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi, itong GAA, itong budget for 2025, national budget, ay pinirmahan daw ni Presidente Bongbong Marcos na may mga kulang-kulang, may mga blanco. Tapos, nung nagpaliwanag itong Malacanang, sinabi nila, wala namang ganun Kahit tingnan nyo, ng kopya ng GAA, dyan po sa DBM. Wala pong bakante. Sabi nila, hindi naman sa GAA dun sa BICAM report So, yun na yung palusot nila. Doon daw sa BICAM report, may mga baka-bakante o walang sulat, blanco. Pero dati nila, pero sinasabi nila dati, doon sa budget. Ano ba talaga? Palusot na sila So yan mga kababayan, yung update natin. Sinampahan po ng kaso itong si Jay Sonsa. Cyber libel, sasampahan po ni General Torre dahil po sa, biruin mo muntikan masira cellphone ni General Torre. Na flood ng messages dahil pinakalat ni Jason na siya ay na hospital, nasugod sa pagamutan dahil daw siya pinarurusahan ng ama. Yung pala fake news.
Galit na galit si General Torre. So yun po mga kababayan, abangan natin yung sasagot ni Jay Sonsa at nung isang vlogger na sasampahan ng cyber libel ni General Torre. So, yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila tayo sa ibang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.